Nandito na nga ngayon sa Pilipinas si Remy Martin. Maglalaro siya para sa isang Philippine team na Strong Group Pilipinas sa sabak sa Jones Cup this month. Pero sa national team din natin baka kailangan din natin siya i-consider. I-consider sa two possible scenarios ng status sa national team. Una, local status. Ito maliit ang chance dahil based sa mga reports before, negative siya as local. But ang small na window niya ay yung 2 years after matawagan sila ng SBP. Back in 2022, may sinulat si Boss Jerry Ramos ng Spin.ph kung sanayan doon, sinabi ni Butch Antonio ng SBP before na nung nakausap na yung mother ni Remy about sa pagkuha ng passport para sa kanya ay hindi na pala pasok ito dahil 16 years old na nga siya at that time. Lampas na sa requirement ng FIBA na bago dapat mag-16. Pero nito nga sa pagluluwag ng rule ng FIBA, kailangan malinaw ngayon kay Remy kung nakakuha rin ba siya kagad ng passport right after makausap ng SBP. Dahil kung yes, pasok yun sa before 18 years old. The next na hihilingin na lang ay hindi pa siya nakaklasify ng FIBA as naturalized or restricted dahil hindi nga retroactive yung changes ngayon. Meaning, pag nasabi ng restricted ka before, ay hindi na pwede mabago yun kahit before 18 na ngayon ang requirement. Nasa latest na FIBA rulebook yan. Yan yung kailangan malinaw na kung papasok ba siya o hindi. Lalo may chance din kasi na hindi na nila naasikaso yung passport niya after malaman na lampas na pala siya ng requirement at kailangan niya na nakakuha beyond 18 na siya nakakuha ng Philippine passport. Pwede rin ganon na magsasarado ng window sa kanya na lumaro sa FIBA as local. Lalo wala naman siya gaanong connection sa Pilipinas. Hindi dito lumaki, nag-aaral at naglaro ng professional basketball. Walang laban kung sakali mag-request ng exemption sa kanya. May na-case na lang talaga sana nakakuha pala siya ng passport before 18 years old. At hindi pa siya in any way na-classify ng FIBA as naturalized. Never pang nilaka doon. Pero yun bagamat meron pa rin slim na chance para maging local, ang higher na possibility pa rin sa kanya ay yung naturalized player. Isa pang option para makalaro siya sa atin dahil pag may dugo ka ng Pinoy at may passport naman, wala nang problema lumaro as naturalized. Wala nang hintayan unlike sa mga foreign players talaga. Kaya naman kahit bukas na nga siya maglaro as naturalized, pwede. Wala nang process. Like yun nangyari nga kay Christian Stenharinger before sa 2017 Asia Cup. At sa ganyan nga, dyan maaari nating i-include tong si Remy Martin sa ating naturalized player pool. Dahil magbibigay siya ng ibang timpla, ibang skill set compared sa ibang options natin. Si JB at JC mga wings, while sina Ange at Benny mga big man naman. Itong si Remy Martin naman point guard, more on sa ball handling, playmaking at perimeter scoring. Sa previous video nga natin, sa comeback na sa kanyang team sa Iceland after ng injury, nag-average to ng 16 points at 5.6 assists. Na okay na numbers. Kita rin na improving yung playmaking ability niya dahil nung college years niya, mahina talaga yun sa game niya lalo para sa isang PG. Na habang nagmamature siya, nade-develop niya rin yung ibang part sa kanyang game. Ngayon, question, saan makakatulong tong si Remy? Well, pwedeng situational lang naman na option tong si Remy Martin para sa Gilas kung sakali lang namang i-consider talaga siya at wala nang pag-asa maging local. In a sense, halimbawa nga ito nakaraang window, naalala nyo ba yun? Wala pa si Boatwright, si Brownlee may iniinda pala, wala si Clarkson, si Ange limited lang ang maitutulong sa team. Yan yung mga best sample ng mga scenario na magiging magandang option itong si Remy Martin. Lalo against Australia nun, Pinalabas talaga nila ang weakness ng backcourt natin sa kanilang physical at pressure na defense kahit hindi ka pa nakakatuwid ng half court. Diyan mo naman mapapakinabangan itong si Remy Martin sa uno. Safe to say, better siya sa most or lahat ng point guards natin ngayon sa team, skills at experience-wise. Kaya definitely, may improve niya yung backcourt natin, halimbawa man. Ayan, katulad niya nung hindi pa okay si JB, imagine mo yung potential lineup sana natin against Australia. Starting 5, Remy, Dwight, KQ, Tamayo at Edu. Pwede na, Or pag full power, Remy, Dwight, KQ, Edu, Soto, palag. Walang point lang naman dito, i-consider natin siya as backup na naturalized. Malamang gets na naman yung point, malamang gets na naman yung word na reserva or other option. Not necessarily naman na main na naturalized player natin. Of course, iba pa rin yung Brownlee, iba pa rin yung Clarkson at Boatwright. Pero beneficial din talaga yung pagkakaroon ng maraming options dun sa naturalized spot. Like yan sa Japan. Depende sa window, depende sa makakalaban, depende sa kailangan ng team at safety net na din kung biglang may mga hindi nga available. At maganda nga pumasok doon si Remy Martin na gustong gusto rin talagang lumaro sa ating main Gilas team. And with him, same with Clarkson, technically all Filipino pa maglalaro ang ating lineup. Idea lang naman to. Pero ang interesting na part si Remy Martin nasa FIBA portal na. Remy Makaspak Martin na may USA Philippines na nationality. At hindi lang din basta nalalagay dyan yung mga players kung walang nag-asikaso o naglakad. Kaya hopefully indication na ito na makikita natin sa Gilas Pilipinas jersey soon. Whether bilang local man, naturalized sa FIBA, sa Asian Games man, sa SEA Games, kahit saan. Actually, nung SEA Games niya maglalaro na talaga siya dapat sa Gilas Pilipinas. Biglang bulilyaso lang. Pauwi na sana siya nun, sabi ni Coach Norman Ganun ka-dedicated tong si Remy Martin. Kapag kailangan siya ng national team, lalaro siya. At sana nga dumating na rin talaga yung time na nakapasok talaga siya sa Gilas Pilipinas.